Samantala, dito muna tayo sa latest update sa EDSA Shrine. Naroon pa rin po si Darlene Kai. Darlene. Pia Ivan, nandito pa rin ako sa EDSA Shrine kung saan nandito yung ilang grupo ng senior citizens, pati na yung ilang miyembro ng simbahang katoliko. Minomonitor nila dito kanina yung mass doon sa EDSA People Power Monument, pati na rin yung ongoing na programa. At ngayon ay kasama rin natin dito ang economist at former NEDA Secretary, si Maring Winnie Monsod. Magandang umaga. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Ivan and Pia. Bakit nandiyan kayo? Dapat nandito kayo. Yan, si Ivan at Pia po yung kasama natin ngayon sa studio. Ano po yung gusto ninyong sabihin? Ano yung mensahe ninyo bilang bahagi po ng kilos protesta ngayong araw? Nakikita niyo lahat ng mga senyales dyan. Ikulong na ang mga kurakot. You know, alisin na ang corruption. Alisin na ang dinastiya. Here. Wait, nice. Nakikita nyo yan? That's what we're here for. Ayan ang aming mensahe. And it should be heard. That's the Filipino people talking. That's the Filipino people saying, tama na. Live po kami, sir, ngayon sa GMA Integrated News. Ayan, maraming nangyayari kasi live nga po tayo dito. Mga kasama ko sa NAMFREL. 50 years ago, 40 years ago. Ayan. At sama-sama po kayo dito. Hanggang ngayon, andito pa kami, ang tatanda na namin. Ma'am, if you were to assess kung ano yung nangyayari ngayon sa ongoing investigations, are you satisfied? You know, I think this is a defining moment in the life of the Filipino people because we have gone through so many crises, corruption crisis, and now it depends on what the Filipino people will do. If they stop right now, will be, you know, it will be all over again. In the next 12 years, we will have another corruption crisis. But if the Filipino people get together now, and now the church is with them, you know, we have to decide right now whether we are going to see this through to the finish or we are just going to forget. So, nasa sa atin mga Pilipino yan. Kung gusto natin, matatapos itong korupsyon na ito. Pero if you were to assess kung ano na po yung nagiging takbo, may mga na-detain na, may mga kaso nang na-file, may mga na-detain na, may mga kaso na na-file, if you were to assess kung ano yung nangyayari ngayon sa investigations? I have not seen any case filed against the real leaders. Have we seen cases filed against Chis Escudero or Martin Romualdez? No cases yet. Or the congressmen and the senators who were named. I see no cases. Nakikita ko cases against kontratista. Pero yung kontratista yan, ayan ang pipitsugin eh. Ang kailangan talaga yung mga leaders natin na pinagkatiwalaan natin na magsilbi sa atin at sila ang nanakaw sa atin. You know, that's what we want. That's what we want cases filed against because they are the true corruptors. They have, instead of helping the Filipino, they have helped themselves to the Filipino. That is no good. Ma'am, nandito rin po kayo nung September 21. Ano yung nakita nyo na pagbabago? Nung September 21, nandito rin po kayo. Ano yung nakikita nyong pagbabago nung September 21 rallies at ngayon? Mas maraming tao, mas may control, mas may organization. Tignan nyo lahat kami look at the senior citizens. Those are the senior citizens. Ayan ang aming. I'm a senior citizen. Lahat ng mga senior citizens andi dito. That's what we're talking about. It's not only the young, but it's also the old. So it's all of us. Kaya kailangan, we have to see this through to the finish. Ivan, Pia. Yun nga po, ipapasok ko po kayo kay Ivan at Pia na nasa studio po ngayon. Oh God,
Ivan and Pia, you should Good morning, be here. Tita Winnie. Ayan, syempre si Professor Winnie The Monson, si highlight. Tita Winnie, former NEDA Are you chief. hearing them? At sabi Yes, nga I niya, can. Walang Ivan. kakumpas-kupas si Tita Oo. Winnie. Ako na po. Hi, Tita Still Winnie, as good intense morning. as ever. I can. Good morning, Will? sweethearts. I was talking to you kanina. You were not here pala. Sus, Yeah. Oo. In the afternoon, So, baka ho pumunta ka. I'm here with all the senior. I'm here with all the senior citizens, and we are here with all our white hair and all our baston and all, and we are here to say, tama na, sobra na, ikulong na ang Tita mga Winnie. kurakot, mga diastia. We get them out. What is it? Sabi niyo kanina, yung mga want to kasama say, niyo Pia? dyan, some of them were your companions 50 years ago at NAMFREL. And you said that this is a defining moment. Some of yeah, it is a defining moment. You know, Pia, I mean, the people I came with here were the people who were the same people who were together in the EDSA March 40 years ago. And we're still going here. We love the Philippines. We think the Philippines has hope. And so we're telling the Filipino people, let us stick together, let us stay together until we get this problem resolved. We cannot postpone it any longer. Kasi in 1986, we got rid of Ferdinand Marcos. In 2000, we got rid of what's his name? Estrada, President Estrada. In 2013, we had the Napoli scandal. We had senators, congressmen jailed, etc. And then, na-release na rin sila, etc. So, now we are here in 2025. It's every 12 to 14 years. It has to stop. That's why I'm saying it's a defining moment, because we've got to stop it right here and now and not wait for the next 12 years or 14 years to come. We have the numbers, we have the rage, and we have talagang garapalan, these dynasties and this corruption. We must get them out. Is that clear, babies? Professor Monson, loud and clear. Thank you very much. Please be well. Okay. Thank you. Alvin, I love you too very much. Bye-bye. Thank you. At maraming salamat, Darlene Kai. Babalikan ka namin dyan mula sa EDSA Shrine. Si Yusek Claire gusto mag-react doon sa sinasabi ni Professor Monson kanina tungkol doon sa asa na yung mga matataas na opisyal na hindi pa nakakasuhan. May binanggit pa siyang pangalan. Yes. Oo. Una-una, sinabi na natin kanina, di ba? Sabi nga ng Pangulo ay yung finding of the cases is not just for optics. Kailangan may ebidensya. Kailangan, hindi lang ebidensya, dapat kumpletong ebidensya na makapagtuturo talaga sa kanila. So, kaya ngayon, meron ng mga preliminary investigation na sinasabi natin, sabi niya dapat ikulong na. Ang hirap po kasi na magsabi ngayon at magsabi ng mga pangalan kasi baka maakusahan ang administrasyon, ang ombudsman, ang DILG ng prejudging. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng prejudgment dito. Masisira po yung sinasagawa talaga na malinis na pag-iimbestiga. So kung magkokomento po ang lahat na dapat si ganyan na paila na, dapat ganyan ikulong na, nang hindi pa po na nakikita na mabuti ng ombudsman yung mga ebidensya. So tapos sasabihin natin, dapat makulong na si ganyan bago magpasko. So prejudgment yun eh. So hindi po siya naaayon sa due process. So dapat laging may due process tayo dito. At hintayin na lamang po natin kung ano po ba yung magiging resolution talaga ng ombudsman sa mga mambabatas, mga political mga politicians na nabanggit. At kung meron namang sapat na ebidensya na nakita ang ombudsman, doon po talaga magkakaroon ng warrant. Yusek, gusto ko rin makuha ang reaksyon ninyo, partner, doon sa binanggit ni Professor Monson, the defining moment daw ito para sa sambayan ng Pilipino. At nagbanggit siya ng parallelisms at points in history na nagkaroon ng ouster of presidents dahil nga sa mga iba-ibang mga kontrobersya. What do you think of that? Na ito po ay isang defining moment. Dapat talaga defining moment to. At sino ba nag-start maging defining moment ito? Kundi ang Pangulong Marcos Jr. Kung hindi ba siya nagsiwalat na to, hindi ba niya to sinama sa SONA
na mahiya naman kayo at iimbestigahan niya na malaliman ang nangyaring korupsyon dito sa mga anomalyang flood control projects, mabubuksan ba ang isip ng tao? Nakatago ito. Bulag sila dito. So talagang dapat defining moment ito, especially sa ating Pangulo dahil siya yung nagbukas nito. Kung hindi niya po ito binuksan at hindi po siya naggalit sa mga korap na to, nandiyan po ba kayo? Wala kayong malalaman kasi itatago ito. Katulad ng nakaraang administrasyon. 6 years. 2020 pa, may ghost projects. 2020, inamin ni dating Pangulong Duterte. Ano napala natin? May napala ba kayo? Wala. Ngayon lang meron. Yusek, nabanggit nyo na mismong Pangulo ang nagbukas ito. Gusto kong balikan yan mamaya, Yusek, para pag-usapan natin kung na-anticipate ba ng Pangulo na ganito kalaki ang magiging epekto ng kanyang pagsisiwalat ng SONA. Pero At parang nagkakaroon ng backlash din sa kanya mismo. na pati siya nadamay na rin doon sa mga akusasyon. So, pag-usapan po natin yan mamaya, Yusek. Pero